Walang kamalay-malay ang aking kapatid sa nalalapit na kamatayan noon ang kanyang asawa at pinakamamahal na anak. Ngunit bakit si Gaia, mahal na Emre? Kung kaya niyong isakripisyo ang aking mga kadugo, bakit hindi na lang si Mitena? Hindi lamang sina Akil at Gaia mag-aalay ng buhay. Naganap nga ang itinakda, ang pagdating sa Iftre ng mga namayapa. Ang siya na yatang pinakamalungkot na pangyayari sa Devas. Ang korona ng Lireo ay ipinasa sa paslit na isinilang mula sa aking abo, sa dugo at buhok ni Cassiopeia at Lyra. Sa kanyang pamumuno, lalong umunlad ang Lireo. Nagkaroon rin ng mahabang panahon ng katahimikan sa buong Encantadia. Ngunit ang Sapiro ay nalulunod pa rin sa lungkot, pagkat sa kabila ng pagkakaroon ng reyna, hindi pa rin mapawi ang lumbay kay Ibrahim. Hindi sanang hayaan na akin ang pakawalan ang lahat para muli kong makasama ang aking pinakamamahal. Ang engkantadong bukod tangi kong minahal, pag-ibig na tahimik na lumago sa pagitan ng mga lihim na titig at katahimikan. Pagmamahal na hindi naging madali, ngunit kailan dahil hindi rin sinukuhan. Kamahalan, wala na siya. Ang Rama Ibrahim ay pumanaw na. Batid ko nga, Maika. Naibilita na sa akin ang red ring ito. Marahil ay mas maigi ng ganito, Maika. Sapagkat noon pa man, batid ko na may iba nang nagmamayari ng kanyang puso. Mahal sa akin. Foya, Prin, Devas, Ibaro. Ngayon, tuloy na siyang nakalaya, ang haring inibig ng walang hinihinging kapalit. Naway matagpuan na nila ni Amihan sa Devas ang walang hanggang ligaya at pag-ibig. Ako ang sumundo sa Iftre ni Ibrahim upang samahan siya patungong Devas. Sa Devas, kung saan ay muling pinagkaisa ang aming mga mundo. Ngunit ang hindi namin batid, sumalakay na noon si Mitena sa Encantadia. Hindi lamang buhay ang nauubos, hindi ang mga panaginip, mga pamana, ang pag-asang pinaghirapan ng mga nauna sa amin. Sino ka? Ang Lireo na itinindig ng dugo at pananampalataya. Muling pinadugo sa ilalim ng pagpapanggap at kasinungalingan. Ang anak ng liwanag na nagdala ng bagong pag-asa sa Encantadia. Isinakripisyo ang sarili. Shedayang Nevar. Sheda Ido Panveda. Hindi mapapasayo ang Lireo. Alang-alang sulupaing minahal niya hanggang sa huli. Marami ang napaslang at nagbuwis ng buhay sa isang digmaang matagal hinintay.
Ngunit hindi inakalang agad na darating. Ngunit ang pinakamasakit na kamatayan na aking nasaksihan mula sa Devas ay ang kamatayan ng 2 anak na nanggaling sa aking sinapupunan at puso. Mahal na Emre, bakit pati ang anak namin? Bakit pati sila? Bakit yung inayaan mo patay si Nira at Mira? Ano? At sino pa ang babawiin niyo sa amin, mahal na Emre? Maging ang brilyante ni Alena na kay Mitena na! Bakit yung hiniyaang mangyari to? Bakit pati ang brilyante at ang anak namin ni Ibrahim ang kailangan niyo isakripisyo? Walang sino man ang lampas sa takdang kapalaran. Ang pagpanaw ng kanilang mga katawan ay hindi katumbas ng pagkatalo. Bawat kaluluwang naglilingkod sa liwanag ay kailangang magdaan rin sa kadiliman. Sabihin mo sa amin, mahal na Emre, kung ikaw ay tunay na bathala, bakit mo hinayaang magdanas ng ganito ang buong Encantadia? Ipinagkakaloob ko sa inyo ngayon ang inyong pagluha, ngunit hindi ang inyong pangunawa. Hindi ang galit ng aming Diyos ang pinakamasakit, kundi ang katotohanan kaming mga magulang ang sasalubong sa iftre ni Mira at ng aming anak. Mira, ang mga anak ko. Ikaw ay... Naging masakit man ang inyong mga pagkamatay. Ngunit nagagalak ako na nandito na kayo sa Devas. Teka lang, Devas. Lord, ba't hindi sa heaven? Hindi ka naman kasi talaga tao. Ang mga iftre natin, dito talaga ang tahanan. Mina, patawarin niyo kami kung wala kami nagawa upang saklalawan kayo. Nay, ano ka ba? Masaya akong buo na tayo ulit. Bonus pa nga eh. Andito si Mira. Di ba? Talaga. At least buo tayo ulit. Habang kami masayang nakita-kita, ang mundong aming iniwan ay mabilis ring nilalamon ng kadiliman. Isa pang reyna na aking pababagsakin. Napakalakas niya, Danaya! Tayo na! Verena! Iniwan ka na niya. Katapusan mo na.
Kaya't magsiluhod na kayo at kilalanin ako bilang bagong hara. Ang buong Encantadia at Devas ay nananangis para sa pagkaalipin ng kanyang mga nilalang.